What's up mga Kanoypi? Ito punta tayo ngayon sa isang magandang tourist spot dito sa Seoul. Ito yung Hanok Village. Nakikita natin dun magandang view dahil mga Hanok houses yung nandun. Tapos ang pinaka-background niya is yung mga bundok. Hindi katulad dun sa una kong pinuntahan dito yung Bukchon Hanok Village. Makikita nyo yun, yung mga bahay na talagang luma, 100 years old na maigit, no? Pero to iba to kasi mas maganda raw yung view nakita ko sa aking pag-research. So, dito tayo ngayon sa train station. Yan, napakalinis at napakaganda. Hanapin natin yung Purple Line. Tayo sa loob. So, ito mag-aabang naman tayo ng bus ngayon mula dun sa subway station. Mga 20 minutes bus ride papunta dun sa Yunpyong village. Ayan, hintayin lang natin. Mura lang pala yung pamasahe guys. Parang mga 70 pesos lang. Dito na tayo sa entrance. Yan na, nakikita na natin yung mga maganda mga houses dito. Ayan. Ganda. Tsaka walang ganong tao kasi weekday, Friday ngayon. Napakainit nga lang. Ganda. Yung mga view dito, napakaganda talaga kasi mga bundok ano. Kitang-kita nyo. Napakaganda mag-picture dito. Very Instagrammable. Yan, hanap tayo mamaya ng makainan din. Bali ito pala na-establish to, no, sa pagkakalam ko year 2014. Kaya medyo bago-bago pa siya nakakumpara dun sa isa yung sa isang Hanok village yung Bukchon. Pero dito kasi ang habol dito kasi ng mga nagpupunta yung mga gandang view, you know. Diba? At ayan nga, hindi ganong matao dito. Napakaganda lang talaga, no. Mas visit to kapag kayo ay pupunta dito sa Seoul. Ang bilis lang ng biyahe sa subway, one stop lang parang 5 minutes, tapos sa bus wala pang 20 minutes no. Tsaka mura lang ang pamasahe kaya walang problema. Ito, ang ganda ng mga pagkakagawa dito sa mga bahay na to. Bago pa siya pero very traditional way ang pag-construct, no? Wooden talaga at yun nga, pinapakita yung kultura ng mga Koreans. Hindi ko alam kung tinitiran to pero silipin natin. Silipin natin yung loob. May mga sasakyan yung iba Yan, may mga damit-damit pa. Ganda. Sarap lang tumira dito sa ganito. Dito ang dami pa pala. Ang dami pa mga bahay. Ang gaganda rin. Very unique yung design nila. Tsaka talagang kahit na bagong gawa halos, kitang kita nyo na yung parang 100 years old na siya no? Sa pagkakagawa nga yung style kasi. Yan, tsaka may nakikita ako mga tao sa loob. Ibig sabihin inhabited siya. Ang sarap lang tumira sa ganito talaga, no? Kasi nga fresco you know, tabi ng bundok at yan nga, ganda lang, very peaceful lang environment. Hindi siya katulad ng sa city na talaga mga buildings, no, crowded. Dito talagang tahimik na tahimik. So ito na siya guys, no, nakita na natin halos yung buong area nito. At yan, meron tayong mga makikita mga cafes and mga restaurant dito. Nagtanong tayo dun sa isang tourist taga Indonesia. Yan, nagpatulong din tayo magpa-picture kasi tripod lang yung dala ko. Pero ito,
Marami na dito, may mga convenience store na makikita. Ayan o, see you. Punta tayo dito sa kabila. Ito may coffee shop din oh, to some place. Lahat ng style ng architecture dito pare-parehas. Ayan, ang ganda. So yun, nakita natin itong famous restaurant dito, yung tinatawag nilang One Insang. Ayan, nakita natin to sa review sa Google. Cafe siya no, pero check natin din kung anong mga menu, baka meron din silang mga pasta o lunch. Ayan, maganda dito kasi kita daw yung view nung bundok nga, ayan o. Doon tayo sa 4th floor, try natin. Pasok tayo. So guys, nasa 3rd floor na tayo. May elevator pa pala dito. Ganda ng loob. Ayan o. Pwede kayong tumambay. Pero dito tayo sa taas. Para kita natin yung mismong top view no. Ganda ng interior guys. Yung view. Nakita nyo talaga yung village mula dito.